Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 6, Term 1, Week 12 to 13. Ugnayan ng sarili sa mga mas matanda, elders, at nakatatanda o may gulang, elderly sa pamilya. Narito ang ating mga layunin. We are family. Isulat lahat ng pangalan ng kasama mo sa bahay. Sabihin ang relasyon nila sa iyo at isulat ang magandang asal o wastong pag-uugali na ipinapakita mo sa kanila. Sa unang column, mga kasama ko sa bahay. Isulat ang pangalan. Sa ikalawang column, relasyon nila sa akin, siya ay aking. At sa ikatlong column naman, magandang asal o wastong pag-uugali na ipinapakita ko sa kanila. Do pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe hanggang sa huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Narito ang mga mensahe. Pagpapakita ng kagandahang loob sa mga mas matanda at nakatatanda. Ugnayan ng sarili sa mga mas matanda at nakatatanda o may gulang. Matanda, mas nakatatanda, kagandahang loob. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng kagandahang loob sa mga mas matanda at nakatatanda o may gulang sa pamilya. Kaugnay na paksa bilang isa, ang mga kwento ng buhay at karanasan ng mga nakakatanda sa aming pamilya. Pumili, pumila. Tumayo sa bandang likuran ng silid-aralan. Pakinggang mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot at pumila sa tapat nito. Kapag mali ang napiling sagot, ikaw ay eliminado na sa gawain. Magpatuloy hanggang sa matira ang mga mag-aaral na may tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. Sa hanay A, mga alaala ng pagkabata. B, mga pagkakaibigan at relasyon. C, ang aral ng matatanda. Ayon sa saliksik ni Al Gaffrey et al. 2023, ang iba't ibang kwento ng buhay at karanasan ng mga nakakatanda ay maaaring iugnay sa isa sa tatlong mga tema. Unang bilang, kahalagahan ng mga nakatatanda sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang tamang sagot ay B. Kahalagahan ng tungkulin at relasyon bilang mga magulang sa anak. B. Kasaysayan ng unang trabaho bilang service crew noong high school. A. Mga payo sa pag-aasawa. C. Mga tamang paalala sa pakikipagkaibigan. B. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga tema sa nasa ikalawang hanay sa tama nitong halimbawa sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang hanay, kaalagahan ng mga nakatatanda sa buhay ng mga nakapaligid sa kanila. Pangalawa, kahalagahan ng tungkulin ng matatanda bilang mga magulang. Pangatlo, kasaysayan ng trabaho. Pang-apat, mga kahirapan sa pag-aasawa. Panglima, mga paboritong alaala ng pagkabata. Pang-anim, mga pagkakaibigan sa pagkabata. Pangpito, mga pangunahing aral mula sa kanilang buhay. Pangwalo, mga tahanan ng pagkabata. Pangsyam, pag-alaala sa mga guro sa pagkabata at ang kahalagahan ng edukasyon. Pangsampu, pagtanggap sa nakaraan. Sa ikalawang hanay naman, sa letrang A, mga alaala ng pagkabata. B, mga pagkakaibigan at relasyon. C, ang nakaraan ng matatanda. Narito ang mga tamang kasagutan.
Basahin at sagutin ang tanong at hinihingi ng panuto. Sa saliksik ni na Al Ghafri et al., inirerekomenda nila na ang lokal na komunidad o lipunan ay parangalan ang mga nagawa ng matatanda ayon sa kanilang kwento at karanasan. Magbanggit ng pangalan ng dalawang matanda, elders, o nakatatanda, elderly, na natatangi sa iyo at sabihin kung anong parangal ang ibibigay mo sa bawat isa. Sa unang column, isulat ang kanilang pangalan. Sa ikalawang column naman ay ang kanilang parangal. Kaugnay na paksa bilang 2 ang mga aral at pamanang kakayahan ng pamilya. Pagtapat-tapatin. Mayroong mga aral at kakayahan tayong pwedeng makuha sa ating ugnayan ng sarili sa mga mas matanda o elders at nakatatanda o may gulang, elderly sa pamilya. Nagbigay ng mga halimbawa tungkol dito ang manunulat na si Ronja Morning 2023 at nakalista ito sa ikalawang hanay. Tukuyin ang kahulugan nito sa unang hanay. Isulat ang tamang titik, sapat lang. Sa unang hanay, hindi pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Responsibilidad at pagkatuto sa mga pagkakamali. Igalang ang kanilang kaalaman, karanasan at karunungan. Pangangalaga at hindi binabaliwala ang ating kalusugan at kaisipan. Sa ikalawang hanay naman, appreciate what you have. Respect your elders. Take care of your health. Responsibility for your actions. Value your time. Narito ang mga tamang kasagutan. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kagandahang loob at X naman kung hindi. Unang bilang, pagsasabi ng po at opo sa nakakatanda sa iyo. Pangalawa, pagsasawalang bahala sa iyong lola na may sakit. Pangatlo, pagsagot ng pabalang sa nakakatanda sa iyo. Pang-apat, pag-akay sa matandang tumatawid sa kalsada. Panglima, pagbibigay kasiyahan sa mga matatanda. Narito ang mga tamang sagot. Iguhit ang bituin kung wasto ang ipinapahayag ng bawat sitwasyon at buwan kung hindi. Bumibili ka sa tindahan, nakita mo ang iyong lolo na bumili rin. Hindi mo siya pinansin at umalis ka kaagad pagkabili mo. Biglang dumating ang iyong punong guro sa inyong silid-aralan. Binati niyo siya ng, "Eto na si principal." "Yes!" Inuutusan ka ng iyong ate na pumunta sa iyong lolo para maghatid ng prutas. Pagdating mo sa bahay, sinabi mo na, "Magandang umaga po, lolo." Isang gabi, nakadungaw si Ana sa kanilang bintana. Dumaan sa tapat ng kanilang bahay si Aling Nena, ang nanay ng kaklase niya. Pinati niya si Aling Nena ng pasigaw na parang galit. Binigyan ni Aling Ising ng regalo si Lucy dahil kaarawan nito. Natuwa si Lucy nang makita ang regalo at buong pusong nagpasalamat sa kanyang tita. Narito ang mga tamang kasagutan. Magbigay ng isang halimbawa ng aral mula sa mga mas matanda o nakatatanda o may gulang sa pamilya na iyong natutunan at kasalukuyang ginagawa. Isulat ito at tukuyin kung kanino galing ang mahalagang aral. Aral na natutunan at kasalukuyang ginagawa. Kaugnay na paksa bilang 3, pagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng ugnayan at komunikasyon sa gitna ng nauna at huling henerasyon sa pamilya. Suriin ang larawan at gumawa ng 3 pangungusap na sanaysay tungkol dito. Lagyan ng sarili at akmang pamagat ang iyong sanaysay. Narito ang inaasahang sagot. Henerasyon batay sa teknolohiya, kagandahang loob, courtesy sa matanda, nakatatanda o may gulang sa paggamit ng teknolohiya, ugnayan ng pamilya sa teknolohiya.
Pangkatang gawain, suriin ang 6 na larawan at iuri kung ito ay halimbawa ng digital immigrants o digital natives. Isulat ang kumpletong sagot sa patlang. Digital immigrants, baby boomers, born between 1945 to 1965. Gen Alpha, born 2010 to present day. Gen Z, born between 1995 to 2010. Digital natives. B. Millennials, born between 1980 to 1995. Gen X, born between 1965 to 1980. Silent traditionalists, born between 1925 to 1944. Narito ang mga tamang kasagutan. Pangkatang gawain, suriin ang 6 na imahe at iuri ito sa tama nitong paglalarawan ng asal at gawain ng bawat henerasyon. Gawing basihan ang mga nakasulat na mga pahiwatig, isulat ang tamang titik sa patlang. A. Millennials, edad 30 to 44. B. Gen Alpha, bagong silang. C. Gen Z. D. Gen X. E. Silent traditionalist. F. Baby boomers. Masayang gumagamit ng mga computer para sa alternatibong komunikasyon. Pahiwatig o clue, tumitingin ng mga elektronikong liham mula sa mga apo sa tuhod. Masayang gumagamit ng mobile app sa pagpapahatid ng grocery, transaction sa bangko at iba pa. Sila ay mga bagong retiro pa lamang sa trabaho. Umaabot ng 165 na oras ng panunood ng telebisyon sa loob ng isang buwan. Alam na alam ang balita sa 24 oras at TV Patrol. Nagpapahiwatig na ang teknolohiya, kabilang ang para sa teleworking, ay nagpapabuti ng balanse sa trabaho, buhay. Mga bago pa lang nagtatrabaho at nagsisimulang mag-ipon, pang pamilya. Isinasaalang-alang ang Wi-Fi, pati ang pampublikong Wi-Fi na mas mahalaga kaysa sa mga banyo. Sobrang pagod sa kanilang online classes. Isinaalang-alang ang mga mobile device tulad ng mga tablet na kanilang paboritong laruan. Alam na alam ang mga kanta ng CoComelon. Narito ang mga tamang kasagutan. Paglalarawan. Sa isang band paper, gumuhit o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng buhay ng isang mag-aaral na kabilang sa Gen Alpha. Ipakita ang ugnayan ng teknolohiya, mga matanda, pamilya at sarili, at lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubrik upang maging gabay at makakuha ng mataas na marka sa gawain. Isulat ang pamagat o titulo at iyong pangalan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Tama, mali, dahilan. Lagyan ng check ang hanay ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o hanay ng mali kung ikaw ay hindi sumasang-ayon na ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapahayag ng mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Una, nagpapahalaga sa pagkakataong nagbabahagi ang mga nakatatanda o may gulang ng ilang kwento. Pangalawa, ipinaalam sa mga nakatatanda. Pangalawa, ipinaalam sa mga nakatatanda na sila ay pabigat na tungkulin sa bahay. Ikatlo, sumasangguni sa nakatatanda na magbigay ng ilang mga kapaki-pakinabang na payo. Pang-apat, tawagan at bisitahin ang mga matanda kahit galit sa iyo. Pang-lima, hayaan ang nakatatanda kung nahihirapang gawin ang mga bagay sa teknolohiya para matuto sa kanilang sarili.
Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon, anong dagdag na kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Pangkatang pagtatanghal, magpakita ng isang halimbawa ng kagandahang loob, courtesy sa mga mas matanda o elders at nakatatanda o may gulang elderly sa pamilya. Itanghal ito sa buong klase bilang isang news reporter o isang minutong tula o isang kanta sa saliw ng leron-leron sinta o isang maikling dula. Gawing gabay ang nakapaloob na rubrics upang makakuha ng mataas na marka sa pagtatanghal. Para sa inyong takdang aralin, JS from Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Anong kagandahang asal ang napakita ko sa araw na ito sa kanila? Magbanggit ng isang asal lamang. Piliin ang nakakasama mo lamang, maaring sumagot ng wala. Lolo at lola, tatay at nanay, mga kapatid, mga alagang hayop.